I believe, okay, na yung mga katarantaduhan sa budget ay hindi mangyayari nang walang na inosente ang DBM. The DBM here, meron talagang dugo ang kamay ng DBM dito. Oh, And yes. sa totoo lang, I don't think the Congress would know what to do with the budget without the guidance of DBM. With all due respect, Amina Pangandaman. Yes. Marami yes. kang dapat i-explain dito. On the errata? Yeah, I just wanted to clarify the procedure. As I understand it, the NEP is the president's budget as submitted, regardless of what it contains, its defects, its deficiencies. Any change in the NEP will be considered a congressional or legislative initiative. Diba? Yun ang understanding natin. Any errata submitted regarding the NEP should be endorsed by the president. Is that the correct procedure or has it changed? There's no actually standard procedure. Wala rin po nasusulat sa batas about errata. Naging tradisyon na lang po ng mga ahensya as the alter ego of the president to submit errata to the Congress. Sa House of Representative, meaning agency initiative. Bago po sa HGAB. Pero nagiging sa HGAB po. CI na yun. Magiging CI na yun. Magiging congressional initiative. I mean, just logic dictates. If you're going to amend the president's budget, it has to be the president who has to agree. I think, Antonio, okay, this is not trivial and not merely procedural. Secretary, intindihin po ninyo na bitaw kasi ng salita ang Pangulo. Ang sabi kasi niya, I want the NEP intact. Ngayon, pinag-uusapan natin yung errata ng NEP. Baka hindi pumayag ang Pangulo kahit palpak at kung ano-ano nang na-insert dyan sa NEP, baka hindi siya pumayag ang pagkaintindi siya. Logic dictates that the president is the only one who can change the budget that he submitted in the first place. Yun ang problema ko. I'll make the representation po to the President that since merong mga problema po sa DPWH, pwedeng magbigay ng errata ang DPWH. Hindi lang po sa DPWH, marami pang ahensya na parang We'll have to check po yung sa ibang ahensya po. Kahapon, di ba, pinag-usapan natin na low-lying fruit yung DOT. Pero pag tinignan mo yung DOT at DOTR ng mga budget, hamak na business as usual lamang. Walang bago na talagang tinutumbok ang problema ng That's their request po, Madam Chair. Etc. etc. Request po ng ahensya po yun, Madam Chair. Well, just, Pero siguro kailangan ng konting vision and future proofing ng ahensya. Yeah, Problem, ganyan. Yeah. This is a very important back and forth between Senator Amy and Amina Pangandaman, the DBM secretary. And I believe, okay, na yung mga katarantaduhan sa budget ay hindi mangyayari nang walang na inosente ang DBM. The DBM here, meron talagang dugo ang kamay ng DBM dito. Oh, and yes. Sa totoo lang, I don't think the Congress would know what to do with the budget without the guidance of DBM. With all due respect, Amina Pangandaman. Yes. Marami kang dapat i-explain dito. And yes. Etong sabi ni Amy and ni Sen Amy at saka ni Amina Pangandaman, sabi niya, hindi naman department ang nagbibigay ng errata, hindi ba sa NEP? Department po ang nagbibigay ng errata, hindi po nagbibigay ng errata ang Pangulo. Sandaman is saying na ang nagbibigay ng errata ay Department of Budget and Management and not the President. So sabi ni Sen Amy, di ba ang pinag-uusapan noon ay dapat palitan ang flood control items sa proposed DPWH budget ng 2026. Sabi ni Sec Amina na siya daw ang bahala. Sagot ko, hindi maaari yan pagkat ang Pangulo lang ang may kapangyarihan na palitan ng budget niya. Ang NEP na sinabmit ng Presidente mismo nung SONA sa Kongreso. Paliwanag ko kay DBM Sec, hindi mo pwedeng basta palitan yan, bawal yan. Ibig mo sabihin, i-overrule mo ang Pangulo? While the NEP takes into account what the Secretary submit, it is ultimately the President's proposal, the President's budget, not that of individual secretaries. Any errata issued by a secretary as these changes are called cannot possibly amend the NEP for the obvious reason that the Secretary cannot rule the President. Thus, the so-called errata submitted by a secretary does not and cannot amend the NEP on its own.
Ang lagay, mas mabigat pa ang DBM-SEC kesa sa Pangulo. In fact, should her errata be eventually adopted by Congress, it constitutes an insertion as it changes the President's NEP. Panoorin ng maigi ang video at makikitang tarantang-taranta ang DBM, USEC at ASEC na alarma sa pinagsasagot ng sekretary nila. Alam nila anumang pagbabago o errata sa DPWH at lahat ng iba pang ahensya ay kailangang dumaan muna sa Pangulo at hindi lang basta palusutin ng DBM Secretary. The President is the only public officer with the power to submit NEP in the first place. Thus, errata or changes that may be made thereafter must at the very least be his imprimatur. Hindi maaaring mas mabigat pa ang DBM Secretary kaysa Pangulo. Ano man ang pagtingin niya sa sarili niya, baka nasanay lang siya yang mga yan sa mali-maling proseso at namihasa na sunod-sunuran na palusot. Sa madaling salita, sorry ha, but Sec Pangandaman is wrong. Sabi niya dito. I think we have here, there is a demonstration here of how problematic is the process of insertion pagdating sa mga project ng DPWH. Either Pangandaman is empowered to allow yung mga ganitong klaseng changes ni BBM, and I think, inalaw siya. Kasi sinasabi ni BBM, binabasa niya yung binabasa niya yung GEA di ba? So, ibig sabihin, inauthorize yan si Pangandaman na gawin niya mga era-erata na yan, or it is just an act of Pangandaman, in which case, maling-mali si Pangandaman dyan. Diba? Yeah. Actually, this exchange of Senator Amy and Pangandaman, it's very, very telling na makita mo yung incompetence ng BBM. Kasi, alam mo, pag ikaw ay, can you imagine that kung sa PR dito, maglalakas ng loob ba yung isang sekretary magsalita ng ganyan? No, of course not. Ang gagawin lang siguro ng sekretary is, with all due respect, Madam Senator, of course, we have to submit to the decision of the President, of the Office of the President. Ganun dapat yan. Kasi, ang problema, kaya nga, the incompetence of BBM, kaya maisip mo na parang tagatong alam mo yon. Kasi, tingin ko, of course, yung first line of defense kasi dapat ng BBM, yung mga economic managers niya. Okay, tama ka. With all due respect to Secretary Pangandaman, I mean, somehow, I like her, a little, but, alam mo, ito nga, Joey, kahit gusto pa natin ipagtanggol, kahit gusto ko pang ipagtanggol sa Secretary Mina, lumalabas talaga, Joey, hindi talaga siya kayang pigilan. Alam mo yun, yung lumalabas talaga yung problema. Wala akong tanggol sa kanya kahit isang patak sa kasi, hindi, ako since the 2025 budget in December, tanggol ako. I'm saying that even if I would have to mention all the nice things that she had done, the fact remains that hindi talaga nila. Ikaw indefensible. Yes, yeah, that is the word. Thank you. Word. Yeah, thank you for saying that word. Kasi, alam mo, kung ikaw ang DBM, alam mo yung NEP mo, yung propose mo. Tapos pagbalik sa'yo ng project, yung 900 billion ko na, na proposed budget for DPWH. Paano naging 1.088 to, di ba? So, trillion. So, ngayon, the next thing is, kasi sila kasi may fiscal, parang, meron na silang parang oversight kasi yung BBM, kaya sila sabi, Department of Budget and Management. But not to the extent of changing the NEP. Yeah. Madam. So kaya the extent of changing the NEP. Sila kasi yung dapat una magsabi sa President na, Mr. President, nako, yung foreign assisted projects mo, yung subway, zinero nila, Mr. President. Binawasan ngayon ng 80% sa 2025, Mr. President. Pero nagsingit sila, Mr. President, ng 410 billion. So, pero ito rin, isa pa yan si Recto, syempre, politician yun, politiko eh. So, alam mo yun, parang, Secretary Mina, the DBM has to be investigated. Really, wala talagang ibang, Joey, wala talaga to. Alam mo, iniisip ko talaga, if I were in their shoes, talagang nag-iisip ako, paano ko tululusutan, ano kayang gagawin ko, kung ako yung COMSEC, kung ako yung, nila, iniisip ko kung ano yung best way possible, just to, if I would put myself in their shoes, wala talaga, Joey. Alam mo, ang pasalamatan naman dito is lituhin nila yung tao, i-entertain nila, ganun-ganun, or gumawa sila ng bigger issue, pwedeng go war or whatever, para medyo makaano sila nito. Kasi wala talaga, Joey. Wala talaga lusot ko. Kung susundan mo lang yung place, There are a lot of people were actually parang naiirita. Di ba most of the time reklamo nila kay Sen Aimee yung parang ayaw niyang manapak, yung parang lagi niyang dinadaan sa parang medyo soft, medyo ano-ano, ganyan-ganyan, ineme. Pero for this specific conversation with Pangandaman, actually if we're just going to look at the substance of the conversation, it is actually very, very telling eh. Oh yes. Kasi, ang tawag dito, nilagay niya sa sitwasyon, and this is where I really, really like Senator Amy Marcos. Kasi talagang she can pull off this kind of yung parang, puta, wala akong lusot dito, yung ganon. Why? Kasi,
if Pangandaman is going to stand by doon sa kanyang posisyon na DBM can issue errata, Bex, you are usurping the power of the president. Ngayon, kapag ka naman bibitawan niya yun, nagawa ko lang naman po ito kasi inauthorize ako ng presidente. Then she has no choice but to make turo of the principal na wala ako, sorry. Wala ako. Ayun. Yeah, oo. Pero, oo. Narinig din ako, ayan. Ayun, make turo of the principal. So, kumbaga, ano siya doon na parang, sige, Bex, pasensya na for putting you in this situation, but eto lang ang choices mo. Umamin ka na wala kang power na mag-era-erata dyan, or sabihin mo na authorize ka ng bangag kong kapatid. Yeah. Diba? Yeah. Pero alam mo, ang ano kasi siya, kaya nga, I hope Senator Marcoleta, hindi niya bibitawan to. Kasi DBM has to be held accountable. DBM, it's not only a mere, sila kasi may hawak ng pondo. Sila yung may DBM hawak sa budget. facilitated the flood control staff. Ito kasi, very telling din yung sinabi ni kasi alam mo, titingnan mo kasi mga connection dyan. I don't have any evidence, so I couldn't conclusively accuse Pangandaman of anything, okay? Ano lang tayo, parang titingnan na natin kung susundan na natin yung nangyayari. When former WWH Undersecretary Bernardo said that Olayvar called him para mag-swing it ng flood control projects sa unprogrammed appropriations ng 2024 amounting to 2.850 billion para daw yung sa Executive Secretary, allegedly, it happened 2024. During that year, kasi hindi malino kasi yung sinabi niya kung sa GAA 2024, definitely for GAA 2025 yun kasi ginagawa yung budget ng 2025-2024, di ba? Olayvar is staff siya ni Angara. Ngayon si Amina Pangindependent, naging staff din yan ng senior Angara. So, meron silang, how do you say that, working relationship before. And of course, working relationship, di ba? So ngayon, ang kailangan mo sundan yan, isipin mo yun, Joey, nasingit pagkasingit ng flood control projects, after 1 month, na-release agad yung SARO according to sa Billionario report ha. Nalabas, after 1 month, na-release yung 2.850 billion. So, takot. I have said this before, time and again, but I will not be tired of repeating this all over again and again. Ang hirap makalabas ng pera sa unprogrammed appropriations. Kung madali sa regular programs, mas matindi ang unprogrammed. Ngayon, dumadaan din yan sa Office of the President. Pero they were able to pull it off in 3 fiscal years already, di ba? Na nakakapag-release sila ng pera sa unprogrammed fund ng ganun-ganun lang. Alam mo, ayaw nga akong sagutin niya ni DBM, Yusek Gades eh. We have been exchanging kami ni Yusek Gades kasi kino-confirm ko yung mga budget, yung mga computations na ginagawa ko, kino-confirm ko sa kanya. Hindi niya ako sinasagot. Sabi ko, Yusek, nag-present ako ng computation ko ng 2023 at saka 2024 para sa insertions. Hindi niya ako sinasagot ng maayos. Iba yung way na pagsagot niya. Hindi niya ma-directly masabi kung magkano insertions. Pero, isipin mo yun, dahil roar, 1.022 trillion ang insertion. At least yan at least, pinasok sa DPWH. So, that is very, very, ano ba pang pwede mong sabihin dyan? Inalaw na BBM, di ba? Tapos, ang BBM ang nag-release, di ba? At hindi, of course, we don't know how much yung allotment dyan, magkano yung disbursement rate. Of course, these are details. And another thing, Joey, wala silang nilalabas na mga detalye. Pag sinabi mo sa flood control projects, naglabas ka sa unprogrammed appropriations ng 141 billion. 37 billion for 2023, 107 billion for 2024, a total of 141 billion flood control projects lumabas galing sa unprogrammed appropriations. Kung wala kang detalye kung saan ang mga lugar yun at ano yung status of implementation nun, that is in itself, may ibig sabihin yan kung hindi mo mailabas. Diba? Bakit hindi mo siya ilabas? Diba? Ang higpit ng unprogrammed appropriation. So, simplihan lang natin. Sino pumirma? Si Zaldico, kahit masamang tao siya, masamang tao lahat ng mga senador, masamang tao na sila lahat, corrupt na sila lahat, nagsanib pwersa na sila. Dumating sa Malacanang, pinirmahan mo eh. Pag-release ng pondo, kahit masamang tao na yung DPWH, kahit yung mga district engineers, masamang tao yan sila, corrupt yan sila, walang konsensya yung mga yan. Saan na galing yung pera? Nirelease sa DBM, di ba? Paano bago ma-release ng DBM? Dadaan sa DBM, dadaan sa Office of the President, di ba? Those questions lang. Huwag na tayo dun sa mga sobrang malalaliman na analysis, mga gito-gito ganyan, yung tipong mga high-fidelity words, yung mga experts, ng mga PhD, yung mga master, yung mga ganong explanation, yung mga experts, ng mga kung sino-sinong doctor, whatever, yung mga may mga 50 years of experience. Huwag na tayo dun. Wag na tayo dun. Common sense na lang tayo. Common sense na lang tayo. Doon lang sa yung doon lang sa parte na yun. Kasi yung kahit mga discussion sa sari-sari store, maintindihan na yung ganun. Yun lang. Simplihan lang natin. So, ICI, of course, walang choice si BBM. Walang choice.
It's not because he's concerned about corruption. No, His back is on the wall. That's why he has to do it. Exactly. Diba? For the show. Yes. Diba? Kasi wala siyang choice. Kasi nga, kung wala siyang gagawin, anong mangyayari? Wala talaga siyang choice. So, lahat ng action nila ngayon, filing of cases, lookout bulletin, mga whatever na yan, these are all, parang, these are all attempts to put a band-aid to to an open wound. Exactly. Kasi hanggat ikaw ICI, hanggat ikaw ombudsman, at ikaw Senado, tingnan mo si Tito Soto at si Ping Lacson, ina-absolban na si BBM or whatever, hindi pa natin na-touch. Believe kami sa Pangulo. Nakita ko yung sinseridad ng Pangulo na umiyak siya. Okay, sure, kahit umiyak siya ng dugo. But the problem is, unang-una, why did he allow the insertions? Alam niya. So, anong sinabi ni Joel Villanueva before? How can you trust Dracula to, sa blood bank? Na mag-handle ng blood bank. So how can you trust Zaldico na founder ng SunWest na maging appropriations chairman mo? Diba? Paano mo? Ikaw, at saka magpinsan kayo Martin diba? So, huwag na tayo dun sa mga malalamin na mga analysis. Dito lang tayo sa sa klarong-klaro. Sabi nga ni VP, diba? Hindi ko na kailangan ng corroboration or whatever. Kasi ayan na mismo yung documents, NEP versus GAA, diba? So ngayon, lahat ng mga kasong gagawin nila, of course, meron niyang engineers and everything. But the bottom line really is, kung hindi mo mapapanagot ang pumirma ng GAA at ang nag-release ng pondo, nag-allow, nag-sign, nag-approve na ma-release yung pondo, na kumbaga nag-enjoy yung mga ghost projects na nakaisip, hanggat hindi mo mapapanagot yun, wala to. Eto lang, yan, parang, we're just being taken for a ride. And ang pag-asa nila dyan is yung mga tao, medyo ma-entertain nila yung mga tao, gagawa-gawa sila ng mga kung ano. Kaya nga, more ayuda pa. Mapabilib nila yung mga uninformed na meron yes, oo. Kaya mahalaga yung ganitong mahalaga yung ganitong platform mo na people are parang exchanging thoughts and we put the information out there. Kasi, at saka alam mo naman, Joey, di ba magaling sila sa ganyan, di ba? Yung mga PR, tapos dumagdag pa yung yellows. Kaya nga idagdag mo pa ang NED. Oo. Ikilaw mo, di ba? So, at saka di ba, tinan mo si Lisa Ontiveros. Di ba? We cannot do, hindi na siya makapag-hide sa, kaya ngayon pag nakakita ko ng ilabas, i-disclose ni BP ang confidential funds. Confidential nga, i-disclose mo. Pati nga yung insertions, anong breakdown insertions? Yung 3 billion na yan insertions ni allegedly ni Lisa Ontiveros. 2025 lang yan. Paano yung 2023, 2024, may over $500 billion na insertions doon. Magkano naman ang ginawa ni Lisa Ontiveros doon? Diba? So, lang yan. It's just as simple as that.